Na-curious ka na ba kung ano ang meron sa mga palad ng mga sikat at kilalang tao, kaya tila ba sadyang nakatadhana silang maging matagumpay? Minsan, mapapaisip ka na lang talaga, bakit ang tagumpay ay madali lang sa iba? Meron bang formula ang tagumpay, kasikatan at pagyaman? Meron bang madaling paraan dahil ang iba, walang ka-effort, tagumpay agad, sikat agad at mayaman pa? Madalas nating isipin, siguro para sa kanya talaga ang tagumpay, kasikatan at pagyaman. Nakatakda talaga siya para dito. Kung nakatakda ang isang tao para sa tagumpay, kasikatan at pagyaman, paano ba malalaman ito? Ang totoo niyan, karamihan sa mga sikat ngayon ay hindi din nila alam kung paano nangyari na sila ay nasa magandang estado nila ngayon. Pero makikita mo na lang na nasa mapa ito ng kanilang mga palad. Isang kakaibang linya sa palad ang nagdala ng kanilang tagumpay. Nagdala sa kanila sa kasikatan at pagyaman. May mga misteryosong tanda na nagbukas ng daan sa kapangyarihan at impluwensya nila na maging sila ay hindi nila alam. Ngayon, samahan niyo ko at alamin natin ang hindi pangkaraniwang tanda sa palad ng mga sikat na personalidad at baka matuklasan mo rin na nasa iyo pala ang mga linya katulad ng linya ng tagumpay nila. Bago ko ipakilala sa inyo ang mga prominenteng tao na naging matagumpay, naging sikat at naging mayaman, tandaan natin sa palmistry, may ilang mga linya at marka na palatandaan ng yaman, talento at impluensya. At ito ang aking ipapaalam sa inyo sa video natin ngayon. Merong dalawa sa mga pinaka-importanting linya at ito ay ang faith line at sun line. Ito ay kung gusto mong malaman kung ikaw ay sisikat at kung ikaw ba ay magiging matagumpay sa buhay. Unahin natin ang faith line. Ang faith line ay isa sa mga pangunahing linya sa palad. Karaniwan itong tumatakbo mula sa ibabang bahagi ng palad o malapit sa pulso. Pwede rin mag-umpisa yan sa gitna, pataas, papunta sa gitna ng palad o hanggang sa Mount of Saturn. Ang Mount of Saturn ay makikita sa ilalim ng gitnang daliri. Konektado ito sa career, kapalaran, tagumpay at direksyon ng buhay ng isang tao. Ang faith line ay parang road map ng career at kapalaran. Kung malinaw, tuloy-tuloy, madali ang biyahe. Kung putol-putol naman o maraming daan, mas maraming pagsubok at pagbabago. Kaya kung ikaw ay may malinaw at diretsyong faith line, ibig sabihin, may malinaw ka na direksyon sa buhay, focus sa career, at malaki ang tsansa ng tagumpay. At dahil ikaw ay tagumpay, kaakibat na rin nito ang kayamanan. Paano naman ang kasikatan? Kapag matagumpay ba, magiging sikat din? Hindi lahat ng matagumpay ay sikat. At hindi din lahat ng sikat ay mayaman. Maraming sikat, pero mahirap naman. Ano naman ang marka na ikaw ay sisikat? Ito ay ang sunline. Ang sunline o tinatawag ding Apollo line
ay linya na makikita sa palad na karaniwang tumatakbo mula sa ibabang bahagi ng palad pataas patungo sa Mount of Apollo. Ito ay makikita sa ilalim ng ring finger. Konektado ang sunline sa tagumpay, talento, kasikatan at pagkilala ng ibang tao. May mga iba't ibang uri ng sunline. Merong malinaw at diretso. Kapag ganito, ang iyong sunline, ito ay tanda ng tiyak na tagumpay at pagkilala sa talento. Walang kaduda-duda, ikaw ay magiging matagumpay at sikat. Kapag naman ito ay putol-putol, ang ibig sabihin, pabago-bago ang swerte o ihip ng hangin. Maraming humahadlang sa iyong kasikatan o sa paglinang mo ng iyong talento. Kapag naman meron kang dalawa o higit pa na sunline, ibig sabihin maraming paraan ng tagumpay. Kadalasan ang mga tao meron nito ay mga multi-talented na mga tao. Paano naman kung walang sunline? Hindi ibig sabihin ito ay malas ka, kundi maaari na sa ibang paraan dumating ang iyong tagumpay. Halimbawa, sipag at tiyaga. Pero, maaaring hindi sa kasikatan. Kapag malalim at malinaw ang mga linyang ito, ang faith line at sunline, ikaw ay nakatakdang maging tanyag o kilala sa iyong larangan. Ikaw ay magiging matagumpay at mayaman. Narito naman ang mga halimbawa ng mga tao na kilala natin at ano nga ba ang mga guhit na meron sila at sila ay naging matagumpay. Unahin natin si Albert Einstein. Ayon sa mga pag-aaral sa kanyang kamay, meron siyang malakas na headline na nagpapakita ng kakaibang talino at imahinasyon. Ang katalinuhan niya ang nagdala sa kanya sa katagumpayan at kasikatan. Sikat, matagumpay, pero ang tanong natin, mayaman ba siya? Si Albert Einstein ay hindi naging mayaman sa tradisyonal na kahulugan nito, tulad ng mga business tycoon o celebrity ngayon. Narito ang ilang mga detalye tungkol kay Albert Einstein. Hindi siya nakatuon sa pera. Si Einstein mismo ay kilala na simple lang ang pamumuhay at mas nakatuon sa siyensya kaysa sa material na bagay. Siya ay kumikita mula sa pagiging propesor sa universidad sa Germany, Switzerland, at kalaunan ay sa Princeton University sa United States of America. Tumatanggap siya ng disenteng sahod, sapat para sa komportableng buhay, pero hindi para maging napakayaman. Noong 1921, nanalo siya ng Nobel Prize in Physics. Ang halagang 121,572 kronor, katumbas ng milyon ngayon, ay hindi niya ginastos para sa sarili. Ayon sa kasunduan nila ng kanyang unang asawa na si Mileva Marek, ang pera ay mapupunta sa kanya at sa kanilang mga anak. Kumikita rin siya mula sa mga lecture sa iba't ibang bansa at sa pagbebenta ng mga libro tungkol sa relativity. Nang namatay siya noong 1955, wala siyang iniwang malaking yaman. Mas kilala siya sa kanyang intellectual legacy kaysa sa material wealth. Kaya masasabi natin na hindi siya mahirap, ngunit hindi rin siya sobrang yaman. Ang kanyang pangalan at idea ang naging yaman na iniwan niya sa buong mundo. Si Oprah Winfrey naman, kilala sa kanyang influence at charisma. Sinasabi ng mga palmistry enthusiasts na malakas ang kanyang heartline at sunline na nagpapakita ng kanyang kakayahang makakonect sa puso ng tao at magdala ng inspirasyon. Balikan natin kung paano sumikat at yumaman si Oprah. Lumaki siya sa mahirap na pamilya sa Mississippi at Tennessee. Bata pa lang,
Nakaranas na siya ng matinding pagsubok sa buhay, abuso, diskriminasyon at kahirapan. Pero maaga ring lumabas ang kanyang talento sa pagsasalita. Sa edad na 17, nanalo siya sa isang beauty pageant at nakakuha ng scholarship sa Tennessee State University. Nagsimula siya bilang news anchor at reporter. Dahil natural siyang magaling makipag-usap at may empathy, inilagay siya sa daytime talk show. Doon siya sumikat ng gusto. Dahil iba ang style niya, hindi lang showbiz o intriga, kundi totoong buhay, emosyon at inspirasyon ng kanyang paksa. Noong 1986, nag-launch siya ng The Oprah Winfrey Show. Tumakbo ito ng 25 years at naging pinakasikat na talk show sa buong mundo. Dahil dito, sumikat siya at kumita ng milyon-milyon sa mga advertisements at syndication. Hindi siya nakontento na maging host lang. Itinatag niya ang Harpo Productions, isang production company kung saan siya mismo ang may control at kita. Pumasok siya sa publishing, The Oprah Magazine, pelikula yung Color Purple at Cable TV Network o yung OWN, Oprah Winfrey Network. Kumita siya sa real estate, media ventures at investments. Siya ang unang African-American woman billionaire sa buong mundo. Ayon sa Forbes, ang net worth niya ngayon ay higit 2.5 billion US dollars. Kaya si Oprah ay yumaman hindi lang dahil sikat siya, kundi dahil pinagsabay niya ang talento, sipag at pagiging matalinong negosyante. Mga kaibigan, may kilala ka bang tao na galing sa kahirapan, dumanas ng maraming pagsubok sa buhay, pero naging sikat, matagumpay at mayaman? Mga taong may kwento ng from rags to riches. Paki-comment mo naman sa ibaba para makilala din sila ng ating mga tagapanood. May isang guhit na kakaiba na pwede ding magdala sa iyo sa tagumpay at kasikatan. Kilala niyo ba si Alexander the Great? Meron siyang kakaibang marka na tinatawag na Simeon Line, kung saan nagsasanib ang heart at head lines. Ang ibig sabihin nito, kakaibang determinasyon at focus. Minsan, sobra pa nga, na nagdala sa kanya sa pagiging pinakadakilang mananakop ng kanyang panahon. Kapag nagsanib puwersa ang puso at isipan, walang makakadlang sa iyong pagkamit ng pangarap sa buhay. Bihira ang may ganito mga palad. Ikaw ba, may kilala ka bang tao na merong Simeon Line sa mga palad nila? At kung ikaw naman ay meron, paki-comment mo na rin sa ibaba. Kung iisipin natin, nakaka-inspire na makita na kahit sa kanilang palad ay tila nakasulat ang kanilang kapalaran. Pero tandaan natin, hindi lang ito basta hulaan. Maaari itong magsilbing gabay at inspirasyon para pagbutihin natin ang ating sariling talento at sipag. Mga kaibigan, baka ngayon ay napapaisip ka na, kung wala akong sunline o kakaibang marka, ibig bang sabihin nito ay hindi ako sisikat o magiging matagumpay? Ang sagot ay hindi. Maliban lang kung ikaw ay gagawa ng malagim na krimen, magbabayad ng mga interviewers at gagawa ng sarili mong television o radio network. Ang mga ganitong kasikatan ay hindi itinakda kundi ginawa sa paggamit ng lagim, pera o impluwensya ng iba. Tandaan, ang mga linya sa ating palad ay maaaring magbago habang tayo'y nabubuhay. Ang ating mga gawa, desisyon at pagsisikap ang tunay na humuhubog ng ating magandang kapalaran. Lahat tayo ay magiging kwento na lamang pagdating ng panahon. Anong kwento ba ang nais mong iwan para sa mga tao sa paligid mo? Tingnan mong iyong palad, dahil pwede mo pang baguhin ang kwento ng buhay mo habang ikaw ay nabubuhay pa. Nasa palad mo ang roadmap.
Pero mababago mo pa yan kung uumpisahan mo ang pagbabago ngayon. Magtagumpay ka sa larangan ng iyong pinili at maging masaya ka sa buhay na meron ka. Maraming salamat sa iyong panonood at kung nagustuhan mo ang ating talakayan tungkol sa mga palad ng mga sikat at kilalang tao, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa Patnubay TV para sa mas marami pang misteryo at kaalaman na ating pagtutulungang tuklasin. At tandaan, ang iyong kapalaran ay hindi lamang nakasulat sa iyong palad. Nasa iyong sariling mga kamay din ang susi ng iyong tagumpay. Hanggang sa muli.